magpasalamat, no? Kasi yung anak ng helper namin, si Ate Lorna, inoperahan kahapon sa Fatima Medical University Center, no? Ang mga naggamot po ay si Doc Neil Mendoza, Dr. Arnaldo Leoquinco, tsaka si Miss Donita Lopez. Maraming salamat po sa inyo, at Miss Melina Salivio, Medical Social Worker. Maraming salamat po kasi kasi nakilala ko dito yung mga taga-FUMC at sila rin tumulong. Libre yung pagpagamot. Wow. Thank Maraming you. salamat po sa mga tumulong sa kanila. Okay. Oh, nasaan si Monica? Naman ko umalis siya, meron yata siyang susundiin. May sinundo. Oh. Yes. Ay, si Sir Herbert, pasok po kayo. Ay, upo. Saan ba? Oo. Siyempre, meron akong kasama. Ito, si Sir George Fabros. Isa siyang, if I'm not mistaken, from UP siya, ang presidente ng Aliguyon UP Folklorist. At ang pag-uusapan natin, siyempre, upo tayo, sir. Upo tayo sa may sala. Ayan, dito po tayo. Dito, sir. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon ay something to do with Independence Day pa rin, ano? At ang actually, ang debate dito ay yung kasarinlan at kalayaan. Ano ba daw talaga yung ating nakamtan sa ngayon? So, bago ang lahat, gusto ko muna tanungin si Sir, kasi maraming nagsasabi na ang ibig sabihin daw talaga ng Independence Day ay kasarinlan. Yun yung parang tamang term pag ito ay ginawa mong Filipino. Pero ano po ba yung pinagkaiba ng kasarinlan at kalayaan? Bago lahat, maray na aga, mayap na yaba, at mayong buntay. Para, Ang dami. para walang magtatampo. Tampuhin kasi. Yan, kasi isang bansa tayo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao. Yung tanong na yon ay kailangan ugatin muna sa ating mga wika, yung folk languages. Kasi folklorist kami. So yung folklore kasi yung pamumuhay, paniniwala ng mga tao natin. Kaya makikita natin dito yung kasarinlan ay coined term. Ang root word nun ay sarili. So ibig sabihin, iba yung kahulugan natin doon sa sarili. Tapos nagkaroon ng paglalapi, affixation, no, ng ka at an. At yun ang kagandahan ng wika natin. Nagkakaroon ng mas mataas na kahulugan. So, naging isa siyang pagpapahalagang bayan, value. Panlipunang pagpapahalaga. Ibig sabihin, napakataas nun, societal value yun. Nakasarinlan. Okay? At ang connection nun ay sa isang bansa. Kaya pag sinabi mo naman ang kalayaan, nga pala yung kasarinlan, ang speculation doon ay naimbento yan ng mga 1930s, 1940s, yung salita. Kaya medyo bago-bago na salita siya. Pero sa kalayaan, naimbento yan ni Marcelo H. del Pilar, ni Plaridel. Sa pag-translate niya sa Tagalog, Bulacan Tagalog, ng Amor Patrio ni Dr. Jose Rizal na nasa Espanyol. At tuwan-tuwa si Dr. Jose Rizal doon sa salin. Kasi wala siyang salin, no? Pinakamalapit na yung libertad, freedom, tsaka Freiheit. Ang hirap naman, no? Mabuhay ang Freiheit! Ang pangit, no? Mabuhay ang libertad! Sakay na kayo! Sakay na kayo! Pero mabuhay ang kalayaan, swak na swak. Diba? Fit na fit siya, no? Kaya makita natin yung ugat nun ay laya, laya at layaw. At ayon kay Dr. Reynaldo Ileto, yung layaw daw ay binibigyan mo yung espasyo. Kumbaga sa ina, parang inang bayan, tas anak, anak ng bayan, binibigyan mo siya ng espasyo para magkamali, para matuto. Diba yung bata, hayaan mong matumba. Tayo ka, okay lang yan. So, ganun daw yung konsepto ayon kay Dr. Reynaldo Ileto ng layaw. Yung laki sa layaw, negative naman na term yun. Pero ito, yung layaw na binibigyan mo siya ng oportunidad na matuto sa sarili. Kaya yung konsepto natin, mas matanda pa kaysa dun sa demokrasya na in-influence ng kanluran sa atin. Mas matanda pang konsepto yun sa ating folk value system. No? Kaya yung kalayaan, niyakap yan ni na Dr. Jose Rizal, mga bayani natin, Supremo Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, no? Mga general, no?
si Macario Sakay. Sakay. Oo, so ito yung mga originals. And of course, noong 20th century, si Senador Claro Emblecto. Yes. Oo, niyakap nila. Kaya maganda dito sa mga ito, consistent sila dun sa punto na magkakaroon ka ng kalayaan, kailangan naka-root yan dun sa ating universe. Isabihin, yung konsepto ni Rizal at Bonifacio na may pre-colonial na lipunan at panahon, kolonyal at post-colonial. At ayon sa mga dalubhasa, yung kay Rizal, ang post-colonial niya ay probably through revolution. Ayon kay Dr. Zeus Salazar, na na-pick up din na Bonifacio sa kanilang kahapon, ngayon at bukas, yung sa recruitment na sa Katipunan. Sa Katipunan. Tsaka yung liwanag at dilim, no? Puro mga pagpapahalaga yan, no? Folk values, no? Na sinulat ni Emilio Jacinto. At yung Republika ng Katagalugan, yung konsepto na tayo ay mga taga-ilog. Yeah. Connected lahat yan sa kalayaan eh. No? Yung tinatawag natin na isang napakataas na panlipunang pagpapahalaga. No? Kalayaan, kasarinlan, katarungan, so karangalan, very, very, very high values. Yung isang research ko nga, anong panapat mo sa korupsyon ngayon? Siyempre, yung panlipunan values. Kasama dyan yung kalayaan. Hindi mo pwedeng alisin, no? Yung ganito mga higher values. Yun nga ang tatanungin ko nga sa pananaw ng ating mga bayani, no, na binanggit ho ninyo, masasabi pa nga natin na malaya ba tayo ngayon? Sa ating folklore, no, Kaalaman Bayan, tinimbang, ngunit Kulang. Yan. Kasi iuugat mo na naman sa ating kabiasnan, sa ating kulturang bayan. No? Siyempre, yung kapwa. Diba? Ikaw ay nasa isang ili, bayan, banwa, sa isang lipunan. Paano yung kapwa? No? Paano yung iyong ugnayan sa mga tao? Kaya kung isang tao ka lang, nakukuha mo ba lahat yung mga nais mong magawa at nakakatulong ka ba sa iyong kapwa? Kasi pag mayroong balakid doon, may nagbablock, no? May obstacle, then may problema. Oo, may problema. Kaya di ba, mga ninuno natin, nga pala, the old is always based on the new. Di ba? Rather, the new is always based on the old. English kasi, kaya medyo nakaka-confuse eh. Alam mo naman, tayo ay may 100 mahigit na mga wikang katutubo. No? At Filipino ang ating pambansang wika. Kaya yung kasalukuyan, yung luma, nakikita natin, akala natin hindi natin napapractice yung folklore. Pero napapractice natin. Kaya pagdating dito sa konsepto ng bayan, kita natin, no, yung bayan natin, pag malaya ka, anong klaseng kalayaan? O, bilang mga mamamayan. Ngayon, bilang isang bansa, nagsasarili ka ba? Sa madaling salita, kagaya ng mga China issue, issue sa US, issue sa kung saan-saan, no? Kita natin yung soberenya mo, yung patrimony, no? Patrimonia, pambansayan, no? So, nagkabuklod-buklod na ba tayo bilang isang bansa? So, yun yung malaking tanong. O, ang laki-laki pa rin ng pagkawatak natin. O, halimbawa, yung mga nag-i-Ingles, at saka, o yung mga edukado, sabi ng iba, Miss Edukado. Miss Edukado. Pag marunong ka ng Ingles, pumasok ka na dun sa loob ng kultura, ng mundo, ng mga Anglo, no? Anglo-Saxons. Nawawala ka na dun sa sarili mo mga wika. No? Ngayon, kung ikaw naman ay hindi, kasama ka dun sa bayan, nagsasalita. Kaya lang, illiterate ang tawag sa iyo, na hindi ka marunong mag-Ingles. At ginagamit siya na medium ng edukasyon. Kaya bahagi yun ng kalayaan, di ba? Yung pagdating sa edukasyon, malaya ka ba? Hindi ka nga makagamit ng sarili mong wika. Di ba? Yung paggamit natin ng pagbati na
maray na aga, gano'n, di ba? So, Is dapat, di ba, good morning. No? Oo. Oo nga. Matanong ko lang po bago po tayo magpaalam. Kasi when it comes to dun sa patronage po ng mga produkto, karamihan po sa amin ngayon generation talagang ang sabi pag branded okay ka, 'di ba? Tapos may mga nagra-rally din na no to US, no to ganito, pero makita mo ang pantalon Levi's, yung mga ganun ano. So masasabi niyo rin po ba na hindi pa rin tayo malaya sa when it comes to that sector? Hindi malaya at hindi nagsasarili. Kasi pang-economic yan. Ang sagot doon ni Don Claro M. Recto ay pang-ekonomikong nasyonalismo. Yes. So kumbaga sa isang barya, isang coin, isang kusing, andun sa harap yung nasyonalismo. Nasa likod, yung industrialisasyon. Sa diskurso ng ating lipunan ngayon, walang nagsasabi tungkol sa industrialisasyon. Punta ka sa Europa, ang diskurso na ngayon doon ay green industrialization. Pagbaba ng fossil fuels. No? So, ibig sabihin, sustainable green industrialization na. Tayo, wala pa tayo doon sa industrialization. Noong panahon ni Senator Claro M. Recto, kinikritik pa kanya yung light industrialization. Siguro magugulat talaga siya kung malaman niya na umatras lahat. No? Naglaho yung mga industriya natin. Noong 1950s, pagpupunta tayo ng Singapore, Thailand, yung Hong Kong, pinagbubuksan tayo ng department stores. Alam na, madatong tayo. Tapos business with pleasure yan. No? May pagka-sexist, pero yung mga lalaking businessmen natin, ang daming mga dumadapo. Ganon. So bakit naglaho na lahat yun, di ba? Kaya yung mga branded na notion yan, para kay Claro M. Recto, even sa corruption sabi niya, ang sintomas lang ang corruption. Kasi wala tayong mga trabaho. Wala tayong mga industriya. Paano yung Recto na nasa Senado ngayon? Iba naman yun. Ibang kasama na yun. Minsan hindi ko narinig, binabanggit niya yung lolo niya. Ni minsan. Kaya parang limot na mga bayani itong mga ito. Ang bago tayo magtapos, ang isang magandang katanungan dito sa kaisipan nila Jose Rizal nila. Yung usapin ngayon na mainit, itong usapin tungkol sa BBL. Ngayon, ano ang pagtingin kaya ng isang Jose Rizal na nanirahan sa dapitan, no? Sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa Muslim at paano natin ilulugar ngayon ang BBL dito sa usapin ito? Hindi lang kay Dr. Jose Rizal, pati kay Supremo Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Macario Sakay. Siyempre, kapatid ang tingin dyan. Kapatid, no? Parang isang kapatiran yan. Yung katipunan, kataas-taasang kagaling-galingang katipunan, mga anak ng bayan. So, kapatiran yan Kaya, yung ibig nga sabihin ni na Bonifacio at Jacinto, ng Katagalugan ay hindi yung Southern Tagalog. No? Hindi yun Tagalog, ang ibig sabihin nun, Taga-Ilog. Archipelago tayo, Kapuluan. No? Yung halimbawa, yung Hiligaynon. Ibig sabihin na Hiligaynon, Taga-Ilog. Subanon. Ibig sabihin na Subanon, Taga-Ilog. No? So, ang dami-dami tayong mga pangalan ng mga ethno-linguistic cultural groups natin. Ay sabihin, Taga-Ilog. Yung konsepto natin ng kabilang buhay, ilog, no? Tubig. Manunggol jar. Di ba? Yung anito, nagbabiyahe sa tubig. So, konsepto natin ng langit. Kasi communities tayo na nasa katabi ng tubig, di ba? Kaya yun. Kaya yung BBL, walang problema sa kanila kasi kapatid lahat. And take note, yung kulturang Pinoy, malakas na malakas sa mga Filipino Muslims. Bakit? Dahil sa folk Islam siya. Parang Christianity natin. Folk Christianity. Yan. Kaya napakalinaw sa aking tingin sa mga bayani. Gusto ko rin idagdag na kung ano yung gobyerno natin, yun ang sambayanan. Parating sinasabi ni Dr. Rizal yun. Sa English, like government, like people. Kaya kung ano meron tayong gobyerno, yun ang taong bayan natin. Parang ganun ang sinasabi ni Dr. Rizal. Kaya yung issue ng BBL, kung hindi ma-accept, of course, hindi perfect. No? Yung mga lumad, kailangan inclusive. No?
Kasi yung lumad, yan ang originals Yes. natin. Although folk Islam ang yung Islam sa Pilipinas. Pero definitely, kailangan nasa talastasan niya. Tayong mga Pinoy nag-uusap tungkol dyan. Federalismo ba? O kung ano, no? Kung ano yung angkop sa atin, no? Batay sa ating kultura. Actually, marami pa talaga tayong maaaring pag-usapan. No? Hanggang sa ngayon, mahabang debate yan kung totoong nakamtan natin ng kasarinlan o kalayaan sa ating bansa. Pero sa tingin ko, ang mahalaga ay marunong tayong pahalagaan kung ano ang meron nga ang ating bansa at syempre pati na yung ating kasaysayan. Maraming salamat kay Dr. George Fabros para sa inyo pong mga insights na ibinigay sa aming umaga. Siya po ang Daghang presidente salamat. ng Aliguyon, UP. Ayan, maraming salamat po. UP Folklorists. Salamat po.